Sino po sila? Kimiko, si Jay to. Ha? Sino yan? Di ba sabi ko sa'yo huwag mong sasagutin pag may tumawag? Ay, sige. Kimiko? Hello? Asan ka? Jay, anong sabi? Binaba bigla. Binaba? Ano ba sabi? May narinig akong lalaki. Anong sabi? Ayun, sabi wag daw sagutin pag may tumawag. Ha? Bakit naman kaya? Nakakapagtaka nga eh. Parang nag-iba yung boses ni Kimiko. Baka iba boses niya pagdating sa phone. Di ba may ganun? Yung akin kasi medyo cute pag sa personal. Ewan, kapag sa phone parang sobrang cute na. Baliw ka talaga. Paano yan? Tawagan mo kaya ulit? Sige. Tinatry ko na ulit tawagin yung phone number niya. Pero hindi ko na makontak. Nakapag-overthink lang kasi parang ibang Kimiko yung nakausap ko. Paano kung nagkasakit siya kaya nag-iba yung boses niya? Pero malay natin, 'di ba? Iba lang yung boses niya pagdating sa call. Try na lang kaya muna natin puntahan yung lugar sa IG kung saan yung pinuntahan niya. Sige. Tahimik lang ako nakatingin sa bintana. At habang bumabiyahe, iniisip ko na sana makita ko na siya naglalakad sa tabi-tabi. Ang daming gumugulo sa isip ko. Lalo na yung sinabi ni Yana na willing magpakasal si Kimiko sa boyfriend niya. Hindi lang kasi ako makapaniwala na si Kimiko mismo nagsabi nun. Malapit na ba tayo? Malapit naman na. Bakit? Wala lang. Paano kung wala siya dun? Eh di sa iba tayo maghanap. E di babalik pa tayo nun. Eh, ganun talaga. Nakakaya naman. Dapat ako na lang yung naghanap kay Kimiko. Nadamay ka pa tuloy. Ayos lang. Ako naman yung gustong tumulong eh. Kaya huwag ka na mag-alala. Baba na. Ha? Bakit? Ano bakit? Eh, nandito na tayo eh. Oo nga pala. Pagkababa namin ng sasakyan, takte, nakalimutan ko ba naman magdala ng jacket? Ang lamig kasi dito sa Baguio. Nakalimutan ko na malamig na lugar pala yung pupuntahan namin. Eh di ayun, nilamig si ante. Buti pa tong si Ana, may dalang jacket. Ayan, dito yun. Di ba? Check mo sa IG niya. Mukhang dito nga. Buti na lang may dala akong jacket. Buti ka pa. Eh ako, halos yakapin ko na sarili ko sa sobrang lamig eh. Ay, syunga. Wala kang jacket? Wala eh. Ginagawa mo. Bakit di ka kasi nagdala ng jacket mo? Himalay ko ba? May time pa ba akong pumunta ng bahay para kumuha ng jacket? Eh, bigla mo nga akong pinasakay ng sasakyan mo eh. Sorry. Bilhan na lang kita ng jacket mo. Baliw. Kahit hindi na. Lucio, tara na. Baka sipunin ka niyan eh. Nakakaya naman. Siya na nga itong tumutulong sa akin maghanap kay Kimiko. Gagastos pa siya para bumili ng jacket ko. Confirmed. Ako nga talaga yung tinutukoy nila mahirap na boyfriend ni Kimiko. Anong favorite color mo? Ha? Black. Ate, black na jacket po yung bagay po dito sa kasama ko. Yung makapal po sana na tela. Uy, baka mahal yun. Di ah. Bale, 2,500 po, ma'am. Okay, ito po oh. Keep the change. Babayaran na lang kita pag-uwi. Baliw, libre ko na. Bakit ba ako na lang lagi nililibre? Takte, babae pa nanlilibre sa akin men. Mukha ba talaga akong mahirap? Okay lang. Babayaran ko na lang. Ay, ang kulit ni ante. Sabing libre na nga lang eh. Baliw. Thank you ko na rin yun sa'yo kasi sinamahan mo ako maghanap kay Kimiko.
Kahit mag-thank you ka na lang, okay na. Tsaka gusto ko lang din kasing gumala. Kaya, okay nga lang. Hindi naman kita sisingilin balang araw, no? Nakakahiya talaga pero salamat. Oo na, okay na. Bayad ka na sa utang mo. Binigla mo kasi ako eh. E di sana kahit papano nagdala ako kahit panggas mo man lang. Okay nga lang. Suotin mo na yung jacket mo. Sayang naman. Di rin naman tayo magtatagal dito sa Baguio. Sige. Nag-ikot-ikot lang kami dito sa lugar kung saan nagpunta si Kimiko. Hindi ko nga alam kung bakit naisipan ni Yana na pumunta dito eh. Pero malay natin, 'di ba? Baka makita nga namin si Kimiko dito. Umabot kami ng 1 oras kakahanap kay Kimiko. Nagtanong-tanong na din kami sa mga tao kung may nakakilala kay Kimiko. Pero wala. Ay, saan kasi nagpunta yung babaeng yun? Umuwi na tayo. Wala din naman pala siya dito eh. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Basta hanapin lang natin siya. Di ko nga alam kung nasa mabuting lagay siya eh. Nasa mabuti yun. Ako ba? Sana. Uwi na ba tayo? Tara. Ay wait. Hindi ka pa ba nagugutom? Sa bahay na lang ako kakain. Sis, 2 hours ang biyahe. Okay lang. Tara. May bukas na karinderya dun, oh. Ano pa nga bang magagawa ko? Eh di sumunod na lang ako sa kanya. Kahit anong tanggi mo sa taong to, walang epek eh. Hindi talaga papayag kapag gusto niya. Anong iyo? Pares na lang. Di ka magkakanin? Hindi na. Ay wow, diet? Basta ako kakanin ako. Kumain kami ni Yana nun. Sobrang nahihiya talaga ako sa kanya. Dapat nga ako yun na nililibre dito eh. Hays. Nauna ako natapos kumain nun. Kaya inantay ko na lang si Yana matapos kumain. Nasa tabing kalsada lang yung kainan namin ni Yana. Kaya kita mo yung mga dumadaan ng sasakyan. Maganda din yung view dito kasi kita mo yung malalaking bundok sa malayo. At habang nag-aantay ako kay Yana, may nakita kong familiar na babae. Hindi ko alam pero parang may kutob ako na kilala ko siya. Nakatalikod siya pero parang kilala ko kung sino. Bigla akong kinabahan nung lumingon siya banda sa amin. Kimiko?